Hello mga person ko, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! Nagpagas muna nga pala tayo bago umalis. Dito na nga lang pala kami sa Sea Oil dahil sa Petron ay wala pang laman yon. After magpagas mga person ko, ituloy na po natin yung biyahe natin. Pupunta nga pala kami ngayon sa Pangasinan. Nag-aya kasi yung kaibigan ng aking asawa. Madalang lang naman daw yon, kaya talagang gustong sumama ng aking asawa, pinayagan ko naman dahil kasama niya rin ako. Nandito na nga po pala tayo sa bridge ng Tarlac. Pupunta nga pala tayo sa bahay ng partner ni Omey, kaibigan po yan ng aking asawa. Siya din po yung best man nung kasal namin. Bali 3 motor lang kami na babiyahe ngayon. Mga person ko, dapat 6 daw kami, kaya lang yung iba nagsi-back out. Pero kahit ganun pa man, ay tinuloy na rin po namin. Umaga na nga po pala dito mga person ko. Umalis nga pala kami sa Bataan ng 3:30 AM. Dahil nga hindi pa kami nag-aalmusal, pagdating namin dito sa may Kamiling, part po ito ng Tarlac, ay kumain muna po kami. Habang nagbabiyahe nga kami, ay naghahanap kami ng pagkakainan dyan. At ito nga pala yung napansin nila, yung Duk Sinanglaw. Bali pangalawang beses ko nga nakakain ng sinanglaw. Nung una nga, nung pumunta kami sa may Ilocos Sur. Tapos, yung pangalawa, heto nga. Biruhin mo yon, di naman ako kumakain ng kalabaw, pero nakakain ako ng sinanglaw. Okay naman po yung lasa, mga person ko. Lasa po siyang papaitan. Na walang pait. O, ayan, nakipag-voice over pa yung aking mahal na asawa. Nandito na rin po tayo sa Pangasinan, mga person ko. Yung arkong nakita yung Pangasinan kanina, mga person ko, first time lang din po namin siyang nakita. Dahil puro bypass yung mga dinaanan namin. Siguro kaya dito dumaan si Omey para mabilis yung pagpunta namin sa bahay nila KK. Mga 3 hours lang po yung biyahe, mga person ko, papunta po sa San Carlos. Hindi na nga po pala ako nakapag-video na nakarating na po kami sa pupuntahan namin. Pagdating nga po pala namin doon ay nagpahinga po muna kami. Dahil sobrang pagod din kasi, lalo na kaming dalawang mag-asawa. Kasi wala po kaming tulog. Mga mag-11 AM na nga dyan nung umalis kami sa bahay nila. Tayo po ay pupunta na sa falls. Yung falls po na yun ay yung tinatawag nilang Mapita Falls. Pagkahaba-haba nga ng biyahe namin papunta doon, yung tipong sasakit na yung pet mo bago ka makarating doon, mga person ko. Sa biyahe nga po pala natin, mga person ko, ay madadaanan po natin yung plaza ng San Carlos. Ang dami nga ang palamuti ng plaza nila, kaya natutuwa ako sa design. At ayan din po yung simbahan nila dito. Tapos na nga po yung piyesta dito, mga person ko, pero maayos pa rin yung mga banderitas nila. Noong April 23 nga pala yung piyesta doon. Kapag nga piyesta doon, ayon kay KK, lalo na sa Dagupan, ay meron po mga nakahilerang mga bangus at iba-ibang mga isda. Tapos ay libre lang daw po yun. Nakakatuwa naman, di ba mga person ko? Pwede ka daw talagang kumuha doon. Meron pa nga daw baboy eh. Nagbabiyahe pa nga rin pala tayo yan, mga person ko. Sabi ko sa inyo malayo yung pupuntahan natin. Habang nagbabiyahe nga pala tayo, ay nag-capture na nga rin po pala ako ng mga video natin. Napakaganda naman ng kalangitan, di ba? Yung mga ulap po, ka-cute da. Tapos, isama mo pa yung mga puno. Mga person ko, mga ganitong view ay masarap sa mata. Dito na nga po pala tayo sa Lawag, mga person ko. Malapit po dito yung falls na pupuntahan natin. Nagbayad na din po sila ng tig 20 pesos per head dahil ayun po ay yung environmental fee. Tuloy ko nga lang po pala yung pagkukwento ko about po sa magagandang view. Diyan pa nga lang po pala sa view na yan ay natutuwa na ako. What if pa kaya kung mga ibang lugar pa na magaganda talaga yung pupuntahan namin? Siyempre kapag ganun tuwang-tuwa yung puso ko, busog na busog yung mata ko, mga person ko, kasi marami ako nakikitang maganda. Kasama nga rin po pala namin pumunta dito yung family nila KK. Hindi ko na nga rin pala nabidyohan yung pagkain namin dito sa may tabi. Kumain muna kami sa may tabi dahil gutom na kami. Mga nilutong pagkain po nila ay kalderetang manok at saka adobong bibe. Napakadami nga po pala ng niluto nilang yon. Pinagpatuloy na nga po pala namin yung biyahe namin dyan, mga person ko. Ang ganda talaga ng langit. Isama mo pa yung mga ulap.
Dito na nga po pala tayo papunta sa Mapita Falls. Mag-hiking po muna tayo mga person ko. Sa part po na to, kaming 6 na lang po yung naglalakad dito. Dahil sa sobrang layo nga, tapos ay may kasama pang bata, ay hinintay na lang po kami nila sa pababa. Tuloy lang po natin yung paglalakad natin hanggang makapunta po sa falls. Si Omi nga ay hindi nyo na po makikita dito dahil nangunguna po siya. Excited siya makita yung falls. Kaming 5 naiwan naman ay pagod na. At heto na nga po yung Mapita Falls mga person ko. Kung gusto niyo pong mapuntahan to, kailangan po ng pasensya. Malayo na nga po yung biyahe, ay malayo din po yung lalakarin. Pero mga 20 minutes lang naman siguro, mga person ko. Nakakapagod nga lang talaga kasi sobrang init din. Tapos wala na rin po kaming inumin dahil nasa sidecar po yung mga inumin namin. Dito nga ay hindi pa tumigil yung mga person nyo. Naghanap pa nga ng iba pang pagliliguan. Meron nga palang sinabi sa amin yung Barangay Pakalat. Doon daw po ay meron pong river na tinatawag nilang Pakalat River. Hindi yun Pakalat, Pakalat River. Ay rugo, kinokorek pa ako ng katabi ko dito. Mga person ko, comment below. Baka gusto nyo yung asawa ko na lang yung mag-voice over. At heto na nga mga person ko, nabagod lang po kami. Pagdating namin dito, nakasara pala yung Pakalat River. Pakalat River. Kaya ayun po mga person ko, umuwi na lang po tayo. Fast forward po mga person ko, nakauwi na po tayo sa bahay nila KK. Pag uwi nga po pala natin, tinira ko naman agad yung mga sunflower seed. Ang sarap-sarap kasing kainin mga person ko. Habang ako naman po ay kumakain ng sunflower seed, sila Omi naman at yung aking asawa ay kumukuha po ng kalamansi. Pwede daw po naming iuwi yun. Tapos si mama naman po ni KK ay kumuha po siya ng hagod, bunga po ng malunggay. Dahil hindi ko na po nakikita yung mga pumipitas ay pumunta na rin po ako sa may likuran. Dito naman po ay namimitas ng sili yung aking asawa po. Ayan nga po yung mama ni Kiki, pinagpipitas pa po kami ng hagod. Si tita nga po pala ay taga Pampanga din daw po sa may Apalit. Kinakausap niya nga akong Kapampangan eh. Marami nga po pala silang pinapadala sa amin. Kaya lang wala na po kami space. Kung meron lang po talaga ay dadalhin namin lahat yun. Ay, kaburidarugo talaga magdala eh. Hetong 2 bata nga ito ay kumakain po ng Frosty. Yung naka-blue po, ayun po yung inaanak namin ng aking asawa. Anak po nila Omi yan. Yung isa po, pamangkin po nila. Anak po yun ng kuya ni KK. After nga po pala naming maligo ay pumunta po kami dito sa Maydam dahil mahangin daw po dito. At totoo naman po yun, nagtagal nga po pala kami dito ng 30 minutes. Pag uwi nga mga person ko, dinner time na po at ayan po yung inihahin nila para sa amin. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin sa bahay ninyo at pag-aasikaso po. Sobrang nabusog din po kami. Diyan nga po mga person ko ay nagbibiyahe na po tayo pa uwi. Kapag nagbibiyahe po tayo, ang mga person ko palagi po tayong mag-iingat. Basta lagi rin po nating alalahanin na kapag nagbibiyahe po tayo ay bawal po yung mainitin yung ulo. Dahil wala din naman po magandang maidudulot yun. Basta always keep safe po ha mga person ko at mag-pray lang po tayo lagi. At dahil nagutom nga po tayo mga person ko ay huminto po muna kami sandali dito sa may nakita namin nagpaparisan. Buti na lang parisan na yung nakita namin kasi kahapon ko pa sinasabi na magpares kami. Kaya lang yung nakain namin pares dito ay hindi ko masyadong bet. Pero masarap din siya mga person ko. Tapos 70 pesos lang. Sinasabi ko lang na hindi ko bet dahil marami na po ako natikpan na paresan. Pero marami din daw pong kumakain dito. Kung madaanan nyo rin po ito mga person ko ay support nyo po sila ate. Marami rin po silang iba't ibang mga paninda dito. At sabi rin po nang nagsiserve sa amin ay marami rin namang kumakain dito. Mga nagtatracking, nakamotor, or iba pa. Malapit na po tayo niyan makauwi mga person ko dahil nandito na po tayo sa may bridge ng Tarlac. Salamat naman ay makakapagpahinga na rin na kahit 3 hours lang yon ay nakakapagod din. And fast forward po mga person ko, nandito na po tayo sa Bacong at nakauwi na rin po tayo sa bahay at binibidyohan ko lang po ngayon yung mga nauwi namin galing din sa Pangasinan. Meron po tayong hagod, siling green at saka chili paste, talong, cute na ampalaya, mga kalamansi, sabon at saka toothpaste at syempre mga chocolate din. Thank you po sa pinadala nyo po. O siya mga person ko, hanggang dito na lang po for today's vlog. See you for my next one. Magandang buhay! Mwah!